Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Fidelity ay nakasecure na po sila ng kanilang CBOE registration para sa kanilang Bitcoin ETF. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay ang Fidelity ay isang asset manager na nagmamanage po ng trilyong dolyar ay nagpatuloy po sa kanilang hakbang para makakuha ng approval para sa kanilang application sa kanilang spot Bitcoin ETF. At ayan, nagkaroon ng malaking pagbaba ang presyo ng Bitcoin nitong Wednesday or Miyerkules matapos lumabas ang mga ulat na maaring tanggihan daw ng SEC ang mga nakabingbing aplikasyon ng spot Bitcoin ETF. Ang ulat, bagaman malaki ang bahagi, ay wala po siyang batayan. At ngunit ito ay talagang nagdulot ng takot sa market na patuloy na nagpababa sa presyo ng Bitcoin sa halos $43,000 sa oras po na nailabas ang balita na ito. Gayunpaman, mayroong malaking ebidensya na patuloy pa rin ang labanan para sa posibleng launching ng isang spot Bitcoin ETF sa US. Noong Wednesday o Miyerkules ay nagsumiti ang Fidelity Investments na nagmamanage ng $4.5 trillion na mga assets ng isang bagong dokumento sa US SEC. Yan, ang bagong filing ay nagpapakita na nakatanggap ang Fidelity ng pag-aproba mula sa National Securities Exchange Operator or ito yung National Securities Exchange Operator na CBOE para ilista ang Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, ang alok ng Bitcoin ETF na kumpanya. Ang pag-aproba ay isa pang itong mahalagang hakbang na kinakailangang gawin ng Fidelity bago ang posibleng green light mula sa SEC. Yung kung pag sinabi po nating green light ay pag-oo ng SEC. Kaya yan, ayon kay James Seyffart, isa po siyang analyst ng Bloomberg ETF, ang pagre-rehisto sa CBOE ay hindi nangangahulugan na naaprubahan na ng SEC ang fund para makipag-trade. Sa halip, tulad ng iba pang mga nagnanais na magkaroon ng ETF, ay kailangang maghintay ang Fidelity para sa isang naaprubahang 19B-form na approval. Pati na rin ang isang kumpletong S1, isa pang filing na hindi pa natatapos ng kumpanya. Ayan po yung aktual na post dito ni Ginoong James Seyffart. Ayan, tungkol po dito sa 19B-4 approval. Ayan yung mga documents. Ayan, kanyang binahagi rito yung mga documents na yan. Sa kabuuan, ang pinakabagong filing at naiulat na pagpupulong sa pagitan ng SEC at iba pang mga manager ng fund nitong nakalipas na Miyerkules or Wednesday ay nagpapatunay na patuloy pa rin ang labanan. Ayon sa Fox Business, maaring mabisuhan ng pag-aproba ang mga applicants ng ETF sa lalong madaling panahon ng Biyernes or Friday, habang maaring magsimula ang mga fund na makipag-trade sa susunod na linggo. May posibilidad din na palawigin ng SEC ang kanilang panahon ng paghihintay hanggang sa official na deadline dito po sa January 8 to 10. Sa madaling salita, ang Fidelity ay nagpatuloy po sa kanilang hakbang para makuha ang approval para sa kanilang application sa kanilang spot Bitcoin ETF.
nagkaroon ng malaking pagbaba ang presyo ng Bitcoin matapos lumabas ang ulat na maaaring tanggihan ng SEC ang mga nakabinbing aplikasyon ng spot Bitcoin ETF. Patuloy pa rin ang labanan para sa posibleng launching ng isang spot Bitcoin ETF sa US. Ang Fidelity, tulad ng iba pang mga nagnanais na magkaroon ng ETF, ay kailangang maghintay para sa isang naaprubahang 19B-4 form na approval. Patuloy pa rin ang labanan na maaaring maabisuhan ng approval ang mga applicants ng ETF sa lalong madaling panahon nitong Biyernes or Friday. Ngayon, dito naman po tayo, Bitcoin struggles to regain momentum. Matapos ang biglaang pagbagsak ng presyo ng Bitcoin or BTC nitong Wednesday, ay nagpatuloy ito sa paghina kahit na nagpapakita ito ng pagbangon o recovery mula sa $41,000 na zone. Sa kasalukuyan, ang BTC na pangunahing cryptocurrency ay meron po itong kalakip na ito po ay nagtitrade sa itaas ng presyong $43,000. Kahit na ito ay tumaas hanggang sa $45,800 nitong nakaraang linggo. Kaya ayan, walang alinlangan na ang balita tungkol sa ETF ay mananatiling isang mahalagang usapin para sa mga participants sa hinaharap. Ang pagtanggi, bagaman ay hindi malamang, ay magpapabagsak pa ito lalo sa mga presyo. Samantalang ang approval ay maaring makita ang BTC na kanyang ma-hit or akyatin ang presyong $50,000 ayon po sa maraming mga nailabas na mga predictions. Sa parehong oras, ang huli ay maaring magtakda ng yugto para sa BTC na tumama sa 6 na numero sa loob ng susunod na 12 buwan. Ayan. Sa madaling salita ay matapos ang biglaang pagbagsak ng presyo, ang BTC ay nahihirapan po siyang makabawi. Sa ngayon, ito ay nagtitrade ng kaunti sa itaas ng presyong $43,000. Ang mga balita tungkol po sa ETF ay magiging isang mahalagang usapin sa hinaharap. Ang pagtanggi sa ETF ay pagtanggi or disapproval sa ETF ay maaring magdulot po ito ng karagdagang pagbagsak ng presyo. Samantalang ang pag-aproba or approval ay maaring magdala po ito kay Bitcoin sa presyong $50,000. Ang pag-aproba or approval rin ay maaring maghanda para sa BTC na maabot ang 6 na numero or 6 figures sa loob ng susunod na taon or sunod na 12 buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.